Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again. For today's video is tuturuan ko kayo kung paano magluto ng bopis. Actually, guided din ako ni mama sa pagluluto nito. So dito guys, bumili ako ng 1 kilong pang bopis. Kasama dyan yung kidney, yung lungs, at yung ibang parts pa. Meron din mga taba na sinama dito. So kanina nagpatulong lang ako kay mama kung paano linisin itong kidney kasi kailangan itong linisin. Kasi kung makikita ninyo, wait, tingnan nyo. Merong part kasi dito sa kidney na yung sa gitna niya na need daw tanggalin, sabi ni mama. So yung puti na yan, kailangan daw yan tanggalin, sabi ni mama. Kaya hindi ko kasi yan alam paano gawin, kaya nagpatulong ako kay mama. So dito guys, ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating bopis. So una ay meron tayong bawang, may sibuyas tayo, may bell pepper, may siling labuyo, may atsuete, meron din tayong laurel at carrots. So dito naman, ito yung ating pang bopis. Actually nagdagdag lang ako dito ng atay kasi walang puso na kasama. Pero sabi ni mama dapat daw merong puso. Actually kamali ako pala dito kasi dapat pala daw mas maganda yung giniling na siya para diretso na lang laga or igigisa na lang tapos sa kalulutuin. So pero dito guys, lalagayin namin ito bago namin siya hiwa-hiwain. So dito sa aming mahiwagang kaserola, naglagay lang ako ng mga almost half ng tubig doon sa kaserola. Tapos naglagay ako ng luya, ng laurel at ng asin. So after natin dito is lalagayin natin itong mga laman loob or mga lungs, kagaya niyan. Saka natin sila hihiwain ng maliliit-liit. So mas maganda ito guys kasi para matanggal yung langsa. Pero guys, kung yung nabibili ninyo is yung giniling na, sabi ni mama mas maganda daw yun. So discarten nyo na lang kung paano nyo matanggal yung langsa. Pero ito kasi since nga buo yung nabili ko, talagang kailangan namin tong lagain bago namin hiwa-hiwain ng maliliit or yung pino. So dito guys, nalaga na namin yung mga laman loob and pinapalamig na lang namin to para pwede na namin hiwa-hiwain. Kasi pag medyo mainit-init pa, masakit sa kamay. At saka pinatanggal ko na rin yung mga balahibo ng mga taba na sinama nung binili ko. Dito guys, sa aking paboritong kawali ay naglagay lang ako ng mantika and magigisa na tayo dito ng bawang at sibuyas. So guys, nakadepende sa inyo kung maglalagay kayo ng luya kasi yung ibang bopis na natikman ko, naglalagay sila ng luya. So ako dito guys is bawang at sibuyas lang pwede na kasi babawiin natin siya sa laurel, sa paminta, tapos maglalagay rin ako ng sili. So, kapag toasted na yung ating bawang, so no need naman guys na ipa-toasted to. Depende yan sa inyo. Kanya-kanyang diskarte to, gaya nga ng sabi ko. Isunod na natin yung sibuyas. So, dito guys, sabi ni mama, ang pagkakaslice ng sibuyas is parang pino din. Kaso lang dito, hindi ko na siya pinino kasi alam niyo yun, matrabaho pa. So, okay na yung ganito. Alam nyo guys, hindi ko alam kung napansin ninyo or hindi nyo mapapansin, pero may nakalimutan akong ilagay dito bago ako maggisa ng bawang. Alam nyo kung ano yon? Naalala ko to nung paluto na yung aking sibuyas. Nakalimutan kong ilagay yung atsuete na magpapakulay sa ating bopis. O diba, ang galing? Lagi na lang ganito talaga, lagi na lang tayo may nakakalimutan talaga. So, anong dapat gawin? Siyempre, hahanguin. Guys, pagpasensyahan nyo na kasi pag hindi ko kasi nakuha or nalagay sa isang lalagyan yung mga ingredients na una kong gagamitin, madalas talaga nakakalimutan ko yan. Kagaya nung luya nakaraan, ngayon atsuete naman. So, meron akong trauma kasi dito sa atsuete na to kasi ang taas kasi ng lutuan namin na to guys. Pero okay lang siya sa akin. Mas okay yung ganitong taas ng lutuan. Kaya lang, pag nagpiprito ako or nilalagay ko yung atsuete, pumuputok-putok siya. Tingnan nyo, puputok-putok yan mamaya. Ayan o diba? Ang sakit niyan, hindi ko alam paano ko siya babawiin. Natataranta talaga ako every time na ganyan yan. Pero, ayun na nga. Hindi ko rin ba alam. Pagpasensya na.
So, after ng sakuna guys, ibalik na natin yung sibuyas at yung bawang na ginisa. Wala na tayong magagawa, hindi na nagkulay yung atsuete, nahirapan pa ako para akong nakipagdigmaan dito. So, since okay na nga itong ating sibuyas at bawang, isunod na natin yung in-slice namin ng maliliit na laman loob o yung pambopis natin. So, dito guys, actually akala ko konti lang siya, pero alam nyo ba, umabot pa to hanggang gabi. Saktong 2 kainan dito sa amin. Bali, 4 lang naman kami dito sa bahay. So, dito guys, igigisa-gisa lang. Actually, first time ko magluto nito. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, guided ito ni mama yung pagluluto ko. Kasi si mama talaga guys, yung masarap magluto nito. Kasi pag si mama nagluto nito, tama yung kulay ng bopis, hindi gaya ng akin. Tapos, tama yung lasa, yung anghang, alam niyo yun. Tapos, ito guys, sinisimot-simot ko yung mantika doon sa atsuete kasi hindi na siya kumulay guys. So, na-stress ako dyan ng very light. Pero sabi ni mama, sige lang, halu-haluin mo lang, lalabas din yung kulay niyan. So, habang ginigisa-gisa natin ito guys, is maglagay na rin tayo dito ng tubig. So, ito guys, yung maliit na platito, nakadalawang ganitong tubig ako, o ganito karaming tubig ang nilagay ko para magkaroon din siya ng konting sarsa. Kung gusto nyo naman ng medyo marami-raming sabaw, pwede nyo pang dagdagan yung ilalagay ninyo. So, nakadepende yan sa inyo guys sa kung paano nyo ito lulutuin. So, after natin pakuluan ng pakuluan is maglalagay na tayo ng laurel. So guys, dito sa laurel is, hindi kami, yung tong pamilya na to guys, hindi kami mahilig maglagay ng maraming laurel. Hindi ko alam, siguro kasi na-overpower, ayaw namin yung overpower yung amoy ng laurel. Kaya ang ginagawa talaga namin dito guys is konti lang, yung tamang mag-aamoy lang siya. And then dito maglalagay din tayo ng pork cubes. Guys, kung makikita ninyo, medyo natutuyo ano siya. So, pwede nyo rin dagdagan pa to ng tubig. I-adjust nyo na lang sa lasa, okay? So, gaya nga nasabi ko kanina, nag-add tayo dito ng pork cubes. Pwede kayo mag-add kahit beef cubes kung gusto nyo ng mas malasa. Pero since pork na itong gamit natin, pork cubes ang gamit natin. Tapos, maglalagay lang din tayo dito ng paminta. Guys, kaya nga nung sabi ko, wala man ako exact measurement. Tansya-tansya lang ang meron ako. So, nakadepende sa inyo guys kung gusto niyo yung tansyahin. Kayo nang bahala mag-adjust ng lasa, ng mga aromatics. Okay? Kung mapapansin nyo guys, pumula naman yung ating bopis, gawa nga ng nandoon yung, or naglagay tayo ng atsuete, pero hindi kasi ito yung gusto kong pula ng atsuete, ng bopis na hinahanap ko. So, ang ginawa ko kasi dito, bago ako magluto nito, since first time ko nga lutuin to, actually lahat ng mga first time kong lutuin, nire-research ko muna kung paano siya lulutuin. Iba-ibang way nga lang. So, dito guys, naglagay ako dito ng tomato paste. Konting-konti lang. Ayan, ganyan lang kadami yung tomato paste na nilagay ko. So, kung makikita ninyo, tuyo yung bopis na nung nilagay ko, wala siyang sabaw. Nung nilagay ko yung tomato paste. Guys, etong technique na to, natutunan ko lang din to sa panonood din ng mga vloggers na nagluluto, ganyan. And yung technique nila, kasi ang daming takot maglagay ng tomato paste kasi umaasim. And you know guys, ito na-realize ko din na tama pala yung sabi ng ibang content creator na nagluluto na kapag maglalagay kayo ng tomato paste, kailangan nyo siyang igisa. Yes, kailangan nyo siyang igisa. Kasi once na nagisa nyo na maayos, hindi po siya aasim. So, kung makikita ninyo, maganda na yung kulay ng bopis po natin kasi tama na yung pagkakalagay ng tomato paste or yung pagkakaluto niya. So, kapag okay na sa inyo yung lasa and nakita nyo na mula-mula na yung bopis natin, is ilalagay na natin yung bell pepper and yung carrots. So, dito guys, pinagsabay ko na tong dalawa para lumabas. Actually, dapat kanina pa to nilagay kasi medyo matigas to. Pero alam nyo guys, tama lang din pala yung ganitong time ko nilagay yung carrots at saka yung bell pepper kasi hindi siya na-overcook. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, pag nagluluto kami ng may mga ganitong gulay, ayaw namin ng overcook. Ayan, so dito naglagay na ako ng asin. So dito pa lang ako naglagay ng asin. Pero kasi tinansya ko pa yung lasa kasi 'di ba naglagay nga tayo ng tomato paste, naglagay tayo ng beef cubes. So nung na-feel ko na kulang pa sa alat is naglagay lang ako ng asin, konti lang. So after ko maglagay ng asin, pinahuli ko tong atay kasi nga may tendency kasi na madurog to at maliit. Kaya rin ganito yung slice niya, medyo malalaking-laki.
Hindi kompleto yung ating bopis kapag wala tayong siling labuyo. Guys, mas masarap talaga yung bopis na maanghang. Pero kung meron kayong mga chikiting na gustong kumain ng ganito, hiwalayan nyo na kaagad siya bago pa lang maluto or bago pa lang kayo maglagay ng siling labuyo. So ito guys, yung malalaking sili, yung ano man tawag yun sa sili na yan, nalilito ako. Kasi mahaba siya na labuyo, ganyan. Yung parang sa mga inasal, ganon. So, nag-slice lang ako dito ng 2 piraso and sakto lang yung anghang niya. Hindi siya sobrang anghang, wala namang anghang, ganun. Parang nasa kalagitnaan lang siya nung level nung anghang. Masarap siya guys, gana kumain. So, malapit na ito maluto sa ganitong part guys. Halu-haluin na lang natin to. Adjust na lang tayo ng lasa kung feeling nyo kulang pa sa alat, sa linamnam. Kung pwede naman kayo maglagay dito ng sugar kung gusto nyo ng medyo matamis-tamis yung lasa. Nakadepende yan sa inyo guys, okay? Luto na yung ating bopis guys. Kain na po tayo. So dito guys, masarap to i-partner or pinartner ko to sa malamig na kanin. Inunahan ko na kaagad sila kumain ng malamig na kanin. Kasi perfect to kasi yung anghang. And since mainit pa, talagang bagay na bagay. So yun lang guys. Sana po may natutunan kayo dito sa aking vlog. And thank you po sa mga subscribers ko na talagang patuloy na sumusuporta sa akin. Ngayon po ay meron na tayong 27 subscribers. Maraming salamat po sa mga supporters na nagko-comment. And shares na rin po. Maraming salamat sa inyo guys. Napakalaking blessings ito sa amin. Na-appreciate ko po lahat ng support na meron kayo. Sa mga silent subscribers ko and viewers, hello sa inyo guys. Sana po ma-meet ko kayo soon. Yun lang guys. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Yun lang guys. Thank you guys. Bye!